Dahil sa pangtatraidor mo sa mga Davaoenyo, hindi ka na nila iboboto. Kaisa-isang kongresista ng Davao del Sur na pumabor para ma-impeach si VP Sara, kinakarma na. Bahay nito sa Davao, di umunay binato ng dumi ng tao sa galit sa kanya ng maraming Davaoenyo. Tila ramdam na raw ni Congressman John Tracy Cagas ang galit ng mga supporters ni Vice President Sara Duterte matapos makita ang pangalan nito na pumirma para ma-impeach ang Vice President sa kanyang pwesto. Binulabog ng maraming netizen ang congressman ng Davao del Sur na si Congressman John Tracy Cagas nang marami sa kaniyang mga constituents ang magreklamo at tila sabihan itong traidor nang pumabor siya sa pagpapatalsik kay VP Sara. Ilan sa kanyang mga supporters ang tila itinanggi ang paratang at sinabi pang hindi siya bumoto para mapatalsik ang bises sa kanyang pwesto. Ngunit ang kanyang pirma ang magsisilbing ebidensya na tunay ang balita sa kanya. Ang kaisa-isang Davao del Sur representative ang siyang pumirma para mapatalsik si VP Sara kahit ito'y kababayan niya. Dahil dito, bumulagta sa kanya ang galit ng maraming Davaoenyo at kitang-kita kung paano siya pinagtulungan at maramdaman na marahil wala na siyang pag-asang manalo sa susunod na halalan. Viral ngayon sa samot-saring social media platforms ang mga Davaoenyong nagbaklas ng tarpaulin niya sa ilang mga kalsada sa Davao del Sur. Pruweba raw ito ng galit ng marami sa kanyang mga kababayan dahil sa pangtatraidor niya sa maraming Mindanaoan. Bukod sa kanya, tila damay rin ang iba nitong pamilya na tumatakbo ngayong 2025 election kung saan tinanggal din ang mga tarpaulin kasabay ng pagbumuka ni Congressman John Tracy Cagas. Dahil dito, nagbigay ng controversial comment post ang isang netizen online kung saan siniguradong hindi ito mananalo dahil sa pangtatraidor niya sa maraming Davaoenyo. Ayon sa kanyang full trending comment posts, Davaoenyos are smart enough to fight instantly those people who are traitors not only to them, not only to the Mindanaoan, but to the 32 million plus people who voted for Sara Duterte as Vice President, legally by the Filipino people. Isang malaking kaba ngayon ang nararamdaman ni Davao del Sur Congressman John Tracy Cagas dahil alam niya ang ginawa niya kay VP Sara. He notes that the people of Davao is solid to the Dutertes hindi dahil sa pangalan ng mga ito, kundi sa serbisyo nila sa tao. The family is serving their constituents for more than a decade now, na ni isang kaso ng pandarambong hindi nila ginawa. Sabi nga sa kasabihan, malinis pa sa crystal clear ang konsensya ng mga yan, kaya hindi kayang magnakaw o pumabor sa mga magnanakaw. Their authenticity remains through the years dahil yan talaga sila. Mahal nila ang tao, ang mga Pilipino. And this congressman from Davao del Sur voted to impeach Sara? Why? Alam mo ang ugali ng mga Duterte. Hindi sila kurap at lahat sa kanila trabaho para sa bayan. Tapos ikaw pa na mismong kababayan nila ang isa sa mga pumabor para patalsikin siya. Dahil sa pera? Walang-wala na ba? Kaya pati kababayan mo ipinagkakanulo mo sa demonyo. Kaya di na ako makagtataka kung bakit pinopunit ng mga Davaoenyo ang pagbumukha mo every time na makikita kanila sa kalsada. Inis ang nararamdaman nila sa'yo. Traidor ka. And yes, sukdulan kung magalit ang mga yan. One of my friends in Davao, especially in Tagum, called me last night. And she said, binato ng tae yung gate ng bahay mo ng mga botating noon siniportahan ka. Deserve na deserve mo yan. People are so real. Lalabanan hanggang dulo at hindi sila magpapatalo sa mga traidor na tulad mo na nasilaw sa pera na inalok sa'yo ng mga demonyo. Asahan mo, Congressman Cagas, hindi ka mananalo sa eleksyon. Unquote.
Kumpirmado ngayon pa lamang raw ay ramdam na ni Congressman John Tracy Cagas ang galit ng maraming botante sa Davao del Sur matapos ang kanyang ginawang pagboto para mapatalsik si VP Sara sa pwesto. Sa galit ng marami sa kanila, tila pinagbabaklas ito hindi lamang ang tarpaulin ng kongresista kundi maging ng kanyang buong pamilya. May mga balita pang dahil sa galit ng maraming Davaoenyo, binato nila ng dumi ng tao ang bahay nito. Panoorin ang full video na umani ng samut-saring reaksyon sa mundo ng social media matapos ang pagpirma ni Congressman John Tracy Cagas sa pagpapatalsik kay VP Sara. Mga Davaoenyo gumanti na sa kanya. Bukod sa mga botante, ilan sa mga kababayan nito sukdulan na ang galit sa kongresista. Narito't panoorin ang full video. Galit na galit po ang mga taga Davao del Sur sa ibinoto nilang congressman. Itong si John Tracy Cagas, mga kababayan. Kung gaano po katindi ang galit nitong mga taga Davao del Sur dahil sa pagpirma nga nitong si John Tracy sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Pinagpupunit ho ang mga tarpaulin na nakatirik dyan sa mga kalsada, mga kababayan. Tinanggal yung ulo. Meron naman yung talagang isang malaking tarpaulin ho ang sinira, maging yung kahoy na pinaglagyan ng tarpaulin, mga kababayan. Mga kababayan, binasak din ng mga taga Davao del Sur dito sa lugar na ito. Ito lugar ko na to. Ayan. Meron pa ako nakikita na mga nakatayo pang tarpaulin nila. Pero doon ho, sa ibang parte, medyo malayo-layo na yon kasi napakalaki ho nga naman talaga ng Davao del Sur. Pinagbabaklan. Tanghaling tapat o mapagabi man, mga kababayan. Walang tigil sa pagbabaklas ang mga supporter ni Inday Sara Duterte, mga kababayan, dahil nga galit na galit sila. Bakit ka pumirma, congressman? Siguro parang ganun yung isip-isip itong mga taga Davao del Sur. Bakit ka pumirma? Ayan, sa impeachment kay VP Inday Sara. Ikaw lang ang nag-iisang kongresista na pumirma. Ayan, ang karamihan hindi. So, eto nga yung video, mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo. Maikli lang po ito, lalo ito, para po sa mga taga Davao del Sur, kung gusto nyo i-share itong video ito, wala problema, okay lang. Pero lilinawin ko, mga kababayan, ito para maliwanag tayo, mahirap na, alam nyo naman ngayon, sa panahong ito, mga kababayan, sa administrasyong Marcos, tila nalambot po yata ng balat. Lilinawin ko lang, hindi ko po kinukutya, mga kababayan, itong nasabing kongresista, hindi ko siya binabaratan, kundi ipinapakita ko lamang, mga kababayan, ang totoong saloobin ng mga taga Davao del Sur kung gaano po kalaki ang galit nila dito sa kongresista nga na si John Tracy Cagas, mga kababayan. Katunayan nga, maging yung kanyang kapatid kaninang umaga nag-live sa kanyang sariling social media account sa Facebook, at talaga namang itinanggi niya na wala siyang kinalaman sa ginawa ng kanyang kapatid na itong kongresista nga, mga kababayan. Ito na yung video, panoorin na po natin. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman at paki-click na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like and share na rin ang video nang sa ganon marami pang mga taga Davao del Sur ang makakapanood nitong ating video, mga kababayan. At sa ganon, makuha ho natin ang kanilang inanahin din. Okay? Maraming salamat. Pakikisuyo lang. Ito na yung video. Panoorin na po natin.
Maliwanag mga maliwanag mga kababayan. Ito klaruhin natin Ito mga taong nagbaklas sa tarpaulin nitong kongresista mga kababayan. Hindi ho yan inutusan ng kung sino mang mga politiko Baka mamaya paparatangan nitong mga trolls na baka itong mga nagbaklas tinuruan o inutusan, binayaran. Walang ganon Ito'y kusang loob lang ng mga taga Davao del Sur. Iba magalit mga kababayan ang mga taga Davao del Sur. Talagang gumagawa agad ng aksyon bilang simpleng paghihigante sa ginawang pagpirma nga nitong si Congressman Cagas. So ayan. No, ewan ko lang mga kababayan, sa ibang dako sa ating bansa, baka ganire din ang ginawa ng ating mga kababayan. Sa ngayon, wala pa naman tayo nakikita ng mga video na nag-viral sa social media na yung kanilang kongresista winasak ng tarpaulin. Sa ngayon, ito pa lang, nag-iisa pa lang ito sa social media mga kababayan, itong si Congressman Cagas nga na pinagpupulit. Pinutulan ng ulo yung tarpaulin niya mga kababayan. Pagpapakita na ganoon kalaki ang galit nila sa nasabing kongresista. Iba talaga ang mga taga Davao del Sur. Talagang may tapang mga kababayan hindi natatakot kasi hudang aliwaliwanag, di ba? May kumukuha sa kanilang video, yung isa yung mula sa brigada yata yon, aliwanag, kinuhanan sila, tinapat yung headlight ng sasakyan tapos habang binibidyohan pero walang pakialam. Ito nga yung mga kababayan taga Davao del Sur, walang pakialam, dire-diretso sa pagpunit, sa pagsira sa napakalaking tarpaulin ni Congressman Cagas. Ang masaklap nito mga kababayan, baka madamay pa ang kanilang ang kasalukuyang gobernador, ang kapatid nitong si Congressman Cagas. Baka madamay kasi pangalan ko di ba? Baka madamay. Karamihan po sa comment nitong video pinagkukuha ko mga kababayan, karamihan po sa kanila, ayon ito sa kanila. Kahit magbasa ho kayo sa mga video na yan na pinakita ko sa inyo, may mga comment ho dyan, hindi na di umano nila ibuboto. Yan, lilipat na di umano sila sa magiging katunggali nitong si Congressman Cagas sa darating na halalan. Nako, matinding laban ito. Kakaharapin ni Congressman Cagas mga kababayan. Nakahanap siya ng katapat na walang iba kundi ang kanyang mga constituents mismo mga kababayan. Lilinawin ko ulit para klaro, hindi ko kinukutsa, hindi ko binabanatan ang kongresista. Okay? Ako'y nagpapakita lamang sa mga tunay na pangyayari. Ayan. Maliwanag. So hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.